Umaharap mismo sa korte, kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Pero paano mangyayari ito kung pansamantalang huminto ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon? Sa sulat ni Senador Lacson kay Senate President Tito Soto, ipinaliwanag niya na ang kanyang pagbibitiw ay dahil sa pagdududa ng mga kasama niyang senador sa integridad ng kanyang pamumuno. Binati ko si Lacson sa di umanong pagtutok niya sa ilang. Alright mga kababayan, isang magandang araw po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito po ang News That Matters Elite. Nagbabalik po dito at ating panunorin itong panayam dito ni Corina Kay kay Senator Alan Cayetano, mga kababayan. Wag na ho nating patagalin pa, pero bago tayo mag-umpisa, wag ho nating kalimutan i-share, i-like o subscribe tong videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Okay mga kababayan, wag na nating patagalin. Eto na tayo. Ang kasamahang senador habang pinoprotektahan daw niya ang mga kongresistang isinasangkot sa anomalya sa pondo kaugnay ng palpak at peking flood control projects. Itinanggi ni Lacson na ang mga paratang na ito. Base naman kay Senador Cayetano, may posibleng dahilan ng pag-resign ni Senator Lacson sa komite. You don't believe that Senator Lacson left because he's pressured not to include certain personalities in the investigation? Never naman nagka-pressure na na wag mag-include. We just want the sanity na number one, sinong mastermind, number two, anong direction, number three is that if they mention, may some sense of proof sila. Diba? Hindi lang yung basta magbabanggit ang pangalan. Hindi lang yung magbabanggit lang. So, nagkagulo ng majority nung sinabing may mababanggit sa kanila. O, diba? So, yun lang sabi namin na bakit pag may nababanggit sa minority, okay lang na ituloy. So, it just so happened, nakita na nila point namin nung sila. Nung nasabing may insertion si Senator Risa, nagkagulo na lahat. And then ngayon, may debate, what is insertion, what is amendment. Correct. O, diba? Hindi naman masama ang amendment and insertion. Depende kung saan balak gamitin, hindi ba? Well, in general, unang-una trabaho natin mag-amend. And kung wala kang amendment, kukurapin lahat ng executive yun. Kasi kung ano ilagay nila, hindi mo na gagawin yung budget. Si Senator Ping kasi earlier in his career, may natuklasan siya na nilagyan niya ang pondo, parang nagka-problema. So sabi niya, from now on, I won't get any more infrastructure. I won't put, di ba, whether pork yun, PDAF, or insertion. Some people say money is the root of all evil. Hindi yun ang nakalagay sa Bible. The root of all evil is the love of money. So for Senator Ping, parang ang branding niya, insertion is the root of evil. Sa akin kasi, it's the corruption of anything you insert. But if you don't corrupt what you insert, di ba? So for example, if you're from Tarlac, they wanna put flood control at wala naman flood, and you wanna put a hospital, masama ba yun? Diba? It just so happened kasi people sometimes move from hospitals, school buildings to flood control kasi mas malaki kita kaso dun sa buildings, di ba? Halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may budget insertions, sa hindi ba? pagkaalam ko, except for Senator Ping, I haven't heard of a senator na hindi nagpro-propose ng school, ng sports center, ng hospital or whatever. It's the system. Tapos, yung Small BICAM Committee got more powerful over time until nga nawala yung transparency, until na mukhang one way or the other, hindi naman sila lahat, pero nandun nang gagaling yung paanong gawin yung corruption scheme na ito. So, hindi pa nakakarating sa inyo yung chismis. Marites lang po ito. I don't know what the basis is. Yung nagbabanggit ng mga pangalan, tapos pinapa-stop. Kasi may lalabas ng pangalan na kakampi ng administrasyon. Na may isang senador na sinabi niya, alert, babanggitin ni ganito. Tapos may isang powerful na senador na sumagot na kausapin natin si Boying at saka hindi credible yung magsasalitang yon, which was si Bryce. So syempre, hindi na kami nag-comment, kaming minority. Pero sandali lang, nung binanggit niya mga minority, hindi siya credible siya. Nung babanggitin niya na sa majority, hindi na siya credible. But to be fair to that guy naman, hindi naman binanggit nung nandun na. But yun nga ang point, no one knows what's happening in closed doors.
Dahil sa kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno at mga opisyal, may hamon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Lahat daw dapat mag-resign mula Pangulo, Pangalawang Pangulo, umayong adlaw kaninyong tanan, mga senador at lahat ng kongresista. Giit din niya ang magkaroon daw ng snap elections. Magkusa na lang daw lahat na bumaba sa pwesto, no drama, no excuses, no recycling. Kailangan daw ng Pilipino ay clean slate, radical honesty. Sa Kayo mga kababayan, pabor ba kayo dyan sa mga snap election na yan? Sa sitwasyon ngayon mga kababayan, dapat talaga magkaka-snap election na talaga. Tama po si Senator Alan Cayetano. Kasi nga po itong mga nangyari ngayon dito sa ating bansa, walang patid na po yung mga corruption sa lahat na po na government agencies na yan. Puro corruption nang nangyayari mga kababayan. Wala pa rin pong mga pagbabago. Samantalang itong ating presidente, kapit ko dito sa kanyang posisyon, even though yung mga kanyang mga kawatan is garapalan na magnanakaw ng pera ng ating bayan. Tsaka itong mga nagtatagpa siya ng mga ICI na yan para imbestigahan yung mga pangungurakot. Samantalang yung mga siya rin po ang nagtatag dito sa ICI na yan. In hong sense mga kababayan. Dapat talaga nagtatakpan lang ng mga ICI na yan yung mga government officials na dito na member of the administration. So wala ring sense po yan mga kababayan. Yung the best talaga is may idea din si Senator Alan Cayetano na maganda na mag-snap election para kung sino yung napupusuan ng mga taong bayan, yun ang mananalo. Katulad ngayon, matagal pa po ito, ilang years pa to bago magkakaroon ng bagong administration, samantalang talamak na po yung mga pagnanakaw nila sa ating pera dito sa ating bansang Pilipinas. Ang kawawa po tayo mga kababayan. Na magkaroon pa ng ika-4 na people power para makamit ang real change. Kaagad nag-react ang kanyang nakababatang kapatid na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. Sinusuportahan daw niya ang panukala at sang-ayon siya sa kanyang kapatid, pero ang patutsada niya, we start with ourselves, mauna na daw ang kanyang kuya. Matatandaang nagkaroon ng alitan ang magkapatid ng tumakbong congressman, si Lino Cayetano. Pero ang sinuportahan ng senador ay ang kalaban niya sa 1st District Taguig Pateros Congressman Ricardo Cruz Jr. Nag-react din ang mga netizen sa panawagang resign all ni Senator Cayetano. Sinabi ng ilang Pinoy, mauna na siya at gawin na niya. Handa naman daw mauna si Senator Alan basta mag-resign siya kung resign all. I expected reactions from the left to right, but I didn't expect yung, what? Resign kayo para hindi kayo makasuhan? Sandali lang, baliktad. Pag nag-resign ka, wala ka na sa poder. Mas madali ka ng kasuhan. Tayo lang, kababayan natin. Diyan ka na sir, diyan ka na para hindi na makano. Diyan ka na. Pasok sir, wala na papasok ha. Nitong Martes lang nagpakita na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ICI. Tiniyak niya dito na siya... Ayan na po, itong ICI na yan, gustong magpakitang gilas. Ito nga po, nung lumabas itong si Romualdez, akala natin na magkakaroon na lang linaw, pero hanggang ngayon, iba pa rin yung wala pa rin linaw mga kababayan. Makikipagtulungan daw sa ahensya. Katotohanan daw ang dapat manaig at hindi politika. Ang kanyang pagdalo sa hearing na ito ay patunay daw ng kanyang suporta sa katotohanan. So, first off, yun po naging testimony natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process and of course any information about the insertions on the flood control. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya
Ayan po mga kababayan, wala pa rin naman nangyayari, di ba? Kahit i-share niya raw yung mga nalalaman niya, wala pa rin nangyayari, which is kinakampihan pa rin ng administrasyon tong mga main mastermind dito, yung mga mastermind, para malaman sana natin yung sino talaga yung pinakautak ng pagnanakaw na to. Which is itong ICI, wala pa rin, pinagtatakpan pa rin nila itong mga sila Romualdez at sila Saldico, mga kababayan. The ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Sa kabilang banda, may panawagan naman na dapat na rin isa publiko ang investigasyon ng ICI na ito para nga naman mabantayan ng taong bayan. May hamon naman ng kongresista mula Batangas, si Leandro Leviste, sa DPWH Secretary na si Vince Dizon. Dapat raw busisiin ng mabuti ang kanyang ahensya. I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors and in the interest of transparency should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH projects. These are based on rumors, etc. May mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Nagbitiw na sa pwesto si DPWH Undersecretary Aray Perez na pinangalanan ni Batangas Representative Leandro Leviste na may ugnayan umano sa mga kontratista. Una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH. Hindi bumoto pabor sa 2026 national budget si Congressman Leviste. Isinusulong kasi niya na ibaba pa ang pondong laan para sa DPWH nang matigil daw ang korupsyon at kickback. Mulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Buo na rin ang desisyon ng mag-asawang. Ayan po mga kababayan, ang gulo talaga dito sa gobyerno natin, ang daming mga korupsyon, ano? Talagang nakakahiya at kaso nga lang wala talaga pang nangyayari, wala ito, kawawa. Tayo po yun na nagtitiis dito, na naapektuhan dito dahil nga yung mga tax na, yung mga pera natin nasa kanila pa rin at kanilang mga ninakaw, mga kababayan. Diskaya na ihinto ang kanilang kooperasyon at pakikipagtulungan sa investigasyon ng ICI sa multibilyong halaga ng flood control project. Hindi kasi pinaboran ng DOJ ang kanilang aplikasyon para maging state witness at maiwasan ang pagkakakulong. Sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Samantala, wala pa rin pumapalit sa pwestong nabakante ng nag-resign na si Senador Ping Lacson sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Pababain! Tanggalin! At pagbayaran lahat ng kasalanan! Ayan po yung mga kababayan natin na against dito sa Marcos administration, mga kababayan. Ultimo ang veterano na sa mga People Power Revolution na si retired Colonel Ariel Querubin, hindi sang-ayon sa solusyong ito. Anti-corruption ang issue, di ba? Yun ang issue noong September 21. Pero paglabas mo na ganyan, may sumisigaw, ibalik sila Duterte, ibalik si Duterte. May na sumisigaw na resign, Marcos resign. So, ano ba? Hindi tayo nagkakaisa. Kung ako kunwari nasa active na military at ganito yung nakikita ko na well, kahit sabihin mo na possible tipping point, hindi pa rin ako yung mga nakakausap natin, sabi nga nila hindi sila handa na
i-risk ba yung benepisyo nila na nakukuha ngayon. Kasi nung panahon namin, maliit lang yung sinasahod mo, and then yung mga gamit mo sa military, talagang yung moral ng ng militar dati napakababa. Dali mo lang silang ma-recruit o i-agitate. But this time, they are more discerning. Sabihin na natin, more professional sila. Binuo ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para Ito na po yung ICI, mga kababayan, yung binuo nga ni BBM, yung sinabi ko kanina, itong itago yung mga corruption. Yan po ay ginawa para ilihis po at itago ang mga corruption, mga kababayan, dahil wala pa rin po silang wala pa rin po silang naipapakita at napapakulong na mga, which is ang dami na pong mga ebidensya sa kanila, at ang dami po pang kasinungalingan na ginagawa tong administration ni Marcos. Imbestiga sa maanumalyang flood control project. Pero kulang sa kapangyarihan ang ICI. Sa mababang kapulungan, naghain ng urgent House Bill 4453 si Minority Leader Laila De Lima para magkaroon ng pangil ang ICI. To complement EO 94 for a stronger and more independent commission. The President should certify its urgency. How come wala pa silang mga ina-announce about the need to really rush this? Pwede naman talagang, pag i-certify kasi as urgent, mas mapapadali ang pagpapaisa sa batas nito. So, bakit po? And then, ang dami ngayon na clamor for transparency. I-open nyo sa public. At bakit hindi nyo ino-open? You can always tell the ICI, it's not really encroaching on its independence if he advises the ICI. Siguro nga, kailangan nyo talagang i-open para hindi na nagdududa ang mga tao na baka nga may ipagtatakpan dyan. Corruption a national security issue? Of course. Yeah. Pagka ganito na nagkakagulo na lahat at apektado yung natin, walang pinag-iba yan nung araw ba na ganito rin to, corruption, the same thing. Pinaghahandaan na ang malaking rally sa katapusan ng Nobyembre. Yun, mga kababayan, ito na po. Araw ng kapanganakan ng bayani ng revolusyon na si Andres Bonifacio. Ang nakikita ko pong posisyon ninyo, hinahon muna tayo, pag-isipan natin mabuti and give our constitution and due process a chance. At hindi po kayo tatayo bilang tatahol para sa isang revolutionary government. But what would change your mind? Yun nga yung sabi ko, there's always a tipping point. Even yung mga rank and file, o even yung nasa active, nanonood lang sila. Pag nakita nila, there's such thing as a critical mass. Pag nakita nila aming tao nagkakaisa, malay mo. Kasi kung hindi naman ipakikita kunwari ng gobyerno natin yung sinseridad nila para i-address yung problem na to, wala pa nga nakukulong. Fearless forecast, may mga makukulong ba? Short term meron. Remember, last week or 2 weeks lang ago, lumabas yung anti-money laundering ni Napoles. So that's what? More than 10 years. So 10 years from now, assuming lang X number of congressmen, X number of senators, etc. No? So ang doubtful pa ngayon at kailangan bigyan ng linaw, mahuli yung mastermind. Maniwala kapag nahuli yung mastermind at yan nakasuhan, yung tapos nasa ilalim yan will fall. Sino yung mastermind? Abangan. Part 2 tayo. Kala ko, Ayan mga kababayan, napakagandang video po ito. Itong napanood natin, itong si Senator Alan Peter Cayetano at saka itong si Corina Kay, tsaka yung iba't ibang mga kababayan natin dito sa video na to, natampok dito. Maraming salamat mga kababayan na sa pakikinood nyo dito. Huwag nyo kalimutan i-share, i-like o subscribe tong videos na to. At nang sa ganun, napapanood naman ito ng ating mga kababayan dito at dun sa mga nasa iba't ibang bansa na kung saan nagtatrabaho, naghahanap buhay, nakikibaka para sa kanilang mga pamilya. O huwag nyo kalimutan mga kababayan, News That Matters. God bless po. Ingat.